Magandang araw, Mystery. Medyo kinikilabutan pa ako sa nais kong ibahagi sa inyo ngayon. Pero minabuti ko na rin na isulat ito para matulungan akong maiproseso ang mga naganap nitong mga nakaraang taon. Ako nga pala si Reggie. Meron akong ihawan dito sa subdivision namin. Hindi masyadong matao dito, pero dahil may pabrika na malapit sa pwesto, ay buhay naman ang negosyo ko. Dahil nga dito ay nakapagpundar ako ng motor at nakakatulong na rin ako sa mga magulang ko. Para mas matutukan ko ang negosyo, ay dito na rin pala ako tumira sa second floor ng nirerentahan kong pwesto. May kwarto rin kasi sa taas nito, pero hiwalay sa tindahan ang hagdanan, kaya kahit papaano ay may privacy. Nang lumakas ng husto ang tinda ko, ay naisip kong magpaskil na naghahanap ako ng helper. Makalipas ang ilang araw ay may nag-a-apply na at nagtatanong kung pwede raw ba ang stay-in. Naisip ko naman na mainam na rin na stay-in para may magbabantay sa ihawan kapag sarado ito. May mga nilagay na kasi akong freezer at ref sa pwesto namin dahil bukod sa barbecueng baboy, manok at lamang loob ay may tinda rin akong beer. Kapag sarado naman kami ay pwede siyang matulog sa loob at may CR din naman sa pwesto, kaya pwede talaga itong tirhan. Medyo may edad na rin ang aplikante na yon, Mystery, pero mukhang malakas pa at batak sa trabaho. Itago na lang po natin siya sa pangalang Susan. Base po sa kwento niya, may 2 raw siyang anak na naiwan sa Samar at lumuwas raw siya para maghanap ng mapapasukan. At dati raw siyang kusinera sa karinderya. Tinanggap ko naman siya kahit subok lang muna, dala ng talagang dumarami na ang parokyano ko at mabigat na rin ang trabaho dito sa ihawan. Dahil na rin siguro sa may anak na kailangang tustusan ay kapansin-pansin na masipag itong si Susan. Mystery, masinop siya. At napansin ko na laging malinis hindi lamang ang labas kundi ang loob ng ihawan. Sa lugar din namin ay may matandang hukluban na laging may tulak-tulak na kariton. Ang tawag namin doon ay sinanang training. Taga rito na siya talaga sa amin at sa tansya ko ay wala ito sa tamang katinuan. Noong bata pa ako, malaki ang takot ko rito. Balita kasi sa lugar namin na kumakain siya ng aso at kapag bata ka pa, ang tingin mo sa mga kumakain ng aso ay masasamang tao. May isang beses pa nga noong nawala ang tuta kong si Saddam ay nagpasya ako sa kaibigan ko na hanapin ito sa subdivision namin. Konti lang ang nakatira sa subdivision namin noon kaya malalaki pa ang pagitan ng mga bahay. Habang nag-iikot kami ay nakasalubong namin si Nanay Trining na tulak ang kanyang kariton. Sa loob nito ay may asong nakaupo na para bang naninigas at takot na takot. Hindi ito kumikilos na labis naming pinagtaka ng kaibigan ko. Nang malapit na kami ay nakita na namin kung bakit hindi gumagalaw yung aso. May nakapalibot palang makapal na alambre sa leeg nito at ang mga alambre ay nakatali sa 4 na tagiliran ng kariton. Natulala kami at nang matitigan namin si Nanay Trining ay nginitian lamang kami nito. Binilisan namin ang pagbabike papalayo at namuo sa murang isip namin noon na dapat talagang katakutan
si Nanay Trining. Nakaugalian na ni Nanay Trining na huminto sa harap ng ihawan para humingi o mamalimos ng panghapunan niya. Ang ginagawa ko naman madalas ay kumukuha ako ng mga 3 stick ng isaw at saka 2 cup ng kanin at binibigay na to sa kanya. Hindi na rin kasi ako takot sa kanya, dala nang tumanda na rin ako. Alam ko rin na wala na siyang kasama sa buhay at pangangalaka lang talaga ang nagtatawid sa kanya. Magkukwentuhan kami ng konti nito tapos magpapaalam na siya. Walang direksyon ang pinag-uusapan namin madalas, Misteri. Small talk lang at minsan pa nga pakiramdam ko nakikipag-usap ako sa lasing. Gayunpaman, masasabi mo na rin na nakagaanan ko na ng loob si Nanay Trining. At pag hindi ito dumalaw ng ilang araw, ay medyo hinahanap-hanap ko na rin ito. Noong unang gabi ni Susan ay saktong dumaan din sa ihawan si Nanay Trining. Tulad ng dati ay kumuha ako ng isaw at kanin para iabot sa kanya. Napansin ko na titig siya sa bago kong tindera. Kahit na kinakausap ko na siya ay hindi maalis ang tingin niya rito. Nang magpasalamat si nanay at sinabing aalis na siya, ay napansin ko na sumulyap siya ng 1 beses kay Susan bago siya tuluyang umalis. Kinausap ko si Susan kung kilala ba niya si nanay at ang sabi nito ay hindi naman raw. Siguro nanibago lang sa kanya ang matanda kaya ganun makatingin. Umuo naman ako kasi iyon nga malamang. Pero first time kong nakitang may ibang kinikilos ang matanda. Lumakas ang benta ng ihawan namin mula nang dumating si Susan. Bukod sa masinop kasi ito ay magaling din pala siyang magtimpla. Marami siyang alam na pagpe-prepare ng mga karne at lamang loob. Malinis din siyang magtrabaho. Bukod roon, magiliw rin pala si Susan kaya natutuwa sa kanya yung mga parokyano namin. Dahil nga may tinda kaming beer, ay normal lang na may mga lasing sa amin. Hindi rin naman bago sa mga ihawan yan, pero nung pagkakataong yon ay mainit ang ulo nung bumibili sa amin. Mukhang bagong salta lang dahil hindi ko namukaan. Sinisigawan nga niya si Susan na bilisan daw ang pagpaypay. Nginingitian lang naman siya ni Susan at hindi naman pinapatulan habang sinasabihan na malapit nang maluto ang order niyang inihaw na dugo at isaw na manok. Pero ayaw huminto nung lasing at binabastos na si Susan. May ilang parokyano na rin ang umalis na lang sa pila dahil naaabala na rin sila. Yung iba naman natatakot na. Dahil dito, tumayo na ako at sinabihan ko ang lasing na kumalma na sana. Pero mas nagalit ito at lalong nagsisigaw. Nagwala yung lasing at sinipa pa ang upuan sa tabi niya. Nung akmang susuntukin ako nito ay biglang sumulpot sa tabi niya si Nanay Trining at hinawakan ang nakaambana niyang braso. Nagulat naman siya dahil hindi niya napansin na andun yung matanda. Nginitian siya nito, nakita ang nabubulok nitong mga ngipin at sinabihan niya ang lasing. "Huwag kang gumawa ng gulo, apo. Hindi ka taga rito." Sabay tingin kay Susan na para bang may kahulugan. Pagkatapos nito ay binaling ni Nanay Trining sa akin ang titig niya. Natigilan ang lasing. Siguro, dala ng gulat, ay bigla itong nahimasmasan at pabulong na humingi ng paumanhin at nanahimik sa pila ng ihawan.
Si Nanay Trining naman ay ngingiti-ngiti sa tabi nito hanggang sa makaalis ang lasing na bitbit ang ihaw na binili niya. Pagkaabot ko kay Nanay Trining ng pagkain niya ay nagpasalamat ako. Ngumiti lamang ito at binulungan ako ng, "Mag-iingat ka, apo ha?" Sabay sulyap ulit kay Susan bago dahang-dahang tinulak ang kariton niya papalayo. Pakiramdam ko ay hindi gusto ng matanda si Susan pero hinayaan ko na lang ito. Hindi naman ako magpapaalis ng tauhan ko dahil lang sa hindi siya gusto ng taong nililimusan ko. Ang mahalaga, malakas ang benta namin at maayos naman ang pakikitungo ni Susan sa akin at sa mga parokyano ko. Isang gabi ay bumili sa ihawan namin yung isang grupo ng mga namamasukan doon sa pabrika ng kandila sa likod ng bahay namin. Suki na namin ang mga ito at medyo ganado silang nagkukwentuhan habang nakapila. Nang mapadaan ako ay kinausap ako ng isa dito. Tinanong ako kung naaalala ko pa raw ba yung lasing na nanggulo sa ihawan mga ilang gabi na raw ang nakaraan. Nang sumagot ako ng oo ay sinabi niya na hindi na raw manggugulo yun. Nang tinanong ko kung bakit ay sinabi niyang patay na raw kasi yung lasing na yun. Nagulat ako sa narinig ko, Misteri. Sinabi niya sa akin na katrabaho raw pala nila yun at medyo mayabang naman talaga. Pero masyado naman daw brutal ang nangyari sa kanya. Nalaman ko na natagpuan pala itong patay kagabi sa ilalim ng tulay malapit sa pabrika. Tirik daw ang mata nito at wakwak ang tiyan. Nang siyasati ng mga pulis ay wala itong laman loob at napakarami raw nitong kalmot sa katawan. Sa tansya nila ay parang mabangis na hayop raw ang tumapos dito pero wala namang ganun sa lugar namin kaya nagtataka sila. Sabi pa nga ng kumausap sa akin ay malamang aswang ang yumari dito. Nagtawanan ng konti ang mga kasama nito pero ramdam mo na medyo kinakabahan din sila. Nang nakaalis na sila at medyo konti na lang ang parokyano ay sinabi sa akin ni Susan na malamang nga raw ay aswang ang yumari doon. Sa lugar daw nila ay may mga ganong nilalang at talagang ang kinakain daw nito ay ang laman loob ng tao. Biniro ko naman ito na malamang parokyano namin dahil mahilig sa laman loob at natatawa itong sumagot ng oo. Sabi pa nga niya, baka isa sa mga malalakas manghingi ng sausawan dito sa amin yun at naghanap ng isasabay sa suka. Dahil nga sa biglang paglakas ng benta ng ihawan ay hindi ako masyadong nakakapag-imbentaryo ng freezer namin. Pero isang araw, na-realize ko na halos dumoble ang pag-order ko ng iihawin. Pero ang kita namin lumaki nga pero hindi naman dumoble. Napaisip tuloy ako na baka nasasalisihan kami sa ihawan. Pwede rin na si Susan ang kumukupit ng kita namin. Dahil dito, nag-install ako ng surveillance cameras sa loob ng ihawan. Chinempuhan ko talaga na day off ni Susan nang ilagay iyon, kaya hindi niya alam na nagkabit din ako sa loob ng tindahan. Hindi naman talaga siya pamilyar sa mga ganong bagay. Kaya nung una ay hindi niya ito napansin pero pinaliwanag ko sa kanya na may nakakabit na security camera doon sa may ihawan na area. Sinadya kong kita ng mga tao ang security camera para kung may nagbabalak mang gumawa ng kalokohan ay magdadalawang isip ito.
Ilang araw kong binantayan ang laptop na nakakabit sa security cameras para ma-check kung ano ang nangyayari. Pero wala naman akong nakikita. Pero isang gabi ay parang balisa si Susan. Naisip ko tuloy na silipin sa laptop kung ano ang ginagawa niya pagkatapos magsara ng tindahan. Kapansin-pansin roon na medyo naiba ang routine niya. Nakatutok ako sa video at nakita ko na may kinuhang isang supot si Susan doon sa gilid ng freezer. Naglatag ito ng malaking garbage bag sa sahig, sabay patong dito ng isang plastic bag. Nanlaki ang mga mata ko. Sa loob ng supot, mystery, ay may mga bituka ng baboy at manok. Si Susan pala ang pumipitik sa tindahan. Inamoy-amoy niya ang bituka at laking gulat ko nang bigla niyang nilantakan ang laman loob. Parang asong gutom na gutom kung kumain siya. Nakahukot ito at ang plastik ay nasa sahig lang. Nginasab niya ng nginasab ang mga laman loob habang magkalat na ito sa sahig at tumilansik na ang dugo sa pader ng ihawan. Gulat na gulat ako ng mga oras na yon at hindi ako makapaniwala sa nasasaksihan ko. Sumagi sa isip ko na baka si Susan ang aswang, pero bago pa ako makakilos ay aksidente kong nagalaw ang mouse na nakakonect sa laptop ko. Biglang gumalaw ang security camera sa loob ng ihawan. Dahil dito, napatingin si Susan. Ngayon niya lang nalaman na may security camera pala sa loob at kitang-kita ko na nanlisik ang kanyang mga mata. Hindi ako makakilos. Naninigas ako sa takot. Nasa ibaba lang ang ihawan at mag-isa lang ako dito sa itaas. Habang nakatitig siya sa kamera, ay pakiramdam ko na nakikipagtitigan ako sa demonyo dahil habang mas nagiging galit ang mga mata nito, ay unti-unting nagbabago rin ang anyo niya. Tinubuan siya ng makapal na buhok at nagmistulang asong ulol ang mukha nito. Wala na yung Susan na tindera namin. Sa halip, ang nakikita ko sa monitor ko ay isang malaking aso na patayo kong maglakad. Mahaba ang kanyang mga braso at ang mga kamay naman ay may matutulis na kuko. Nagpaikot-ikot ito ng bahagya sa tindahan bago tumitig ulit ng matagal sa kamera na parang nag-iisip. Mystery, umalulong ng malakas ang aswang at akma nitong bubuksan ng gate. Sa sobrang takot ko ay pilit akong naghanap ng pwede kong gamiting sandata habang sumisilip-silip ako sa monitor. Ballpen lang ang nadampot ko, pero pwede na rin siguro to, sabi ko sa sarili ko. Nung nabuksan na niya ng bahagya ang gate at akmang lalabas na ito ng tindahan, ay kitang-kita ko na pinasok ng isa pang malaking aswang ang ihawan. Kulay gray ang balahibo nito at bigla niyang sinakmal si Susan. Nagkalmutan at nagkagatan sila, pero halatang mas malakas yung malaking aswang. Nagkagulo sa loob ng ihawan. Kahit mahina ang tunog sa laptop ay naririnig ko naman mismo ang kaguluhan dahil nga nasa itaas lang ako ng ihawan. Kinalmot ng malaking aswang si Susan sa muka at napasigaw ito sa sakit.
Biglang dinampot ng mas malaking aswang ang helper ko at sinakal at idiniin sa pader habang dahan-dahan niyang binabaon ang mga kuko ng kaliwa niyang kamay sa balikat nito. Nagkalat na ang dugo at umalulong si Susan, pero patuloy ang pagbaon ng kuko at pag-angil ng mas malaking aswang. Maya-maya pa ay unti-unting nanghina si Susan. Lugmo na ang itsura nito at parang binawian na ng bangis ang mga mata niya. Medyo malabo man ang bahagya sa security camera ay para bang umiiyak ito. Yung isang aswang naman ay mahigpit pa rin ang kapit sa leeg at braso ni Susan. Ramdam na ramdam ko ang pagkabog ng dibdib ko habang pilit kong minamatyagan ang nangyayari sa loob ng tindahan. Maya-maya pa ay parang may usok na lumabas sa katawan ng parehong aswang at unti-unting nagpalit anyo ang mga ito at naging tao. Noong panahon na yon ay hindi ko siya namukaan dahil nakatalikod siya. Pero ang malaking aswang ay naging isang matandang babae. Nang makita ko na tao na sila pareho, ay saka ako naglakas ng loob na puntahan sila sa ibaba. Mabilis akong tumakbo ng hagdan pababa. Nagulat ako dahil may nakaharang sa gate ng tindahan. Kariton ito ni Nanay Trining. Natigilan ako at nanginig ang tuhod ko. Yung tapang ko kanina, unti-unting nawala. Aswang pala ang halos araw-araw kong binibigyan ng pagkain. "Huwag mong galawin ang amo mo. Mabuting tao yan," narinig kong sinabi ng matanda. Nasa matino siyang pag-iisip ngayon. Kahit may diin ang pagbigkas niya, ay para bang naaawa siya kay Susan na iyak ng iyak sa loob. Paulit-ulit na sinasabi ni Susan na hindi niya raw alam ang gagawin niya. Kaya pala siya umalis ng probinsya ay para takasan ang angkan niya na puro aswang. Umasa siya na dito sa Maynila ay magagawa niyang magbagong buhay. Pinalad raw siya dito sa Ihawan na nakahanap ng trabaho dahil nakakasalisi siya ng laman loob para maibsan ang gutom niya. Pero nung may nanggulong lasing raw sa Ihawan ay parang nagmarka sa kanya ang taong ito. Kaya't nung gabi na naging aswang daw siya ay hindi niya mapigilan ang sarili niya na para bang gusto niyang tapusin ang buhay nung lasing. At ito nga ang nangyari. Nung nalaman naman niya na nagkabit ako ng security camera sa loob at alam ko na ang sikreto niya, ay parang ako naman daw ang gusto niyang kainin. Nagkaroon ng konting katahimikan sa loob at bigla kong naisip na alam na rin ni Nanay Trining na nakita ko siya na naging aswang. Gusto ko nang tumakbo palayo pero nanlalambot ang tuhod ko. Para akong hihimatayin, Misteri. Nung malapit na akong mapaupo sa nerbiyos, ay narinig ko si Nanay Trining. "Anak, huwag kang matakot. Hindi kita gagalawin. Matagal na akong hindi kumakain ng tao." Ang malumanay na sinabi niya sa akin. Kanina pa raw niya alam na nandito lamang ako. Sinabi niya na huwag ko raw sanang sabihin sa iba ang nangyari at siya na raw muna ang bahala kay Susan. Tuturuan niya raw muna itong mamuhay kasama ang mga tao at titiyakin niyang wala na itong masasaktan pang iba.
at sila na raw ang bahalang maglinis ng tindahan. Agad-agad akong umuwi sa bahay namin na hindi naman kalayuan sa ihawan. Hindi ko na nakuhang sumagot kay Nanay Trining. Buti na lang at dala ko ang susi ng bahay ng mga magulang ko at hindi nila napansin na umuwi pala ako. Kinabukasan, parang hindi ko kayang pumunta sa tindahan. Pero naglakas loob pa rin akong buksan ang gate at nagulat ako sa linis nito. Marahil ay kaya laging malinis si Susan sa tindahan ay para hindi ko maamoy ang lansa ng pagkain niya tuwing gabi. Walang ni kahit anong bakas ng away nila liban sa ilang gasgas sa pader kung saan tumama ang mga kuko nila. May nakita akong papel na nakapatong sa lamesa sa loob. Salamat sa lahat, Reggie. Paalam na. Susan. Halatang nagmamadali ang pagkakasulat nito. Ilang linggo ang lumipas. Patuloy pa rin ang pagtakbo ng negosyo. Walang ibang nakapansin sa pagkawala ni Susan maliban sa iilan naming suki na nagtanong kung saan siya nagpunta. Sinabi ko na lang umuwi siya sa probinsya para makasama ang pamilya. Lahat naman ay tumango at hindi na nag-usisa pa. Sa kabila ng normal na takbo ng ihawan, hindi mawaglit sa isip ko ang huling gabing iyon. Ang sigawan, ang dugo, ang pagbabago ng anyo ni Susan, pati na rin ang pagkakaalam ko na aswang pala si Nanay Trining. Sa tuwing may mag-aalok ng trabaho para mag-helper sa ihawan, nararamdaman ko na ang takot na baka ang taong ito ay may bitbit ding lihim na ayoko nang malaman pa. Hindi ko na rin muling nakita si Aling Trining o ang kanyang kariton. Pero minsan, sa tahimik na gabi, naririnig ko ang mahina niyang boses sa alaala ko. Anak, huwag kang matakot. Hindi kita gagalawin. Madalas habang pinagmamasdan ko ang usok na pumapailan lang mula sa iniihaw ko, ay napapaisip ako. Sa dami ng mga parokyano kong mahilig sa laman loob, sino kaya dito ang katulad ni Susan at Nanay Trining? Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, mystery. Ang dinadasal ko ay sana nasa maayos sila at sana ay hindi na sila makapanakit pa ng ibang tao. Maraming salamat po at God bless sa inyo at sa inyong mga tagapakinig.